Taong 2023 masasabing isang makasaysayang siglo sa buong mundo pero isang hudyat sa bansang uhaw sa pagbabago. Mula sa Russia at Ukraine hanggang sa Israel at Hamas conflict, nakita natin na sa isang idlap lang ay pwedeng bumulwak ang isa na namang pandaigdig na giyera. Itong taon na ito nakita natin ang mga giyerang kinabibilangan ng mga matatagal ng magkakaaway na bansa, ngunit dito sa Pilipinas ay digmaang politika pa rin para sa mamamayang naghahanap ng pagbabago sa gitna ng dumidilim na kapalaran ng mundo. Manigong Bagong Taon, Pilipinas, ito ang One Media 2023 Year-End Report kasama ang ating mga tagapag-ulat sa News Force, Francis Riudique, Jade Buhoy at Princess Castro. At umpisa na natin ang isang issue na nauwi sa hiwalayan. Hiwalayang Katniel ba? Ipapaliwanag sa atin yan ni Francis Riudique para sa pinakaunang ulat ng News Force. Umpisahan natin ang year-end report tungkol sa kontrobersya na bumalot sa Department of Education at sa Office of the Vice President, dalawang opisina sa ilalim ng responsibilidad ni Vice President Sara Duterte. Ang naturang kontrobersya ay nag-umpisa nang malaman sa isang Senate hearing na ang dating 125 million confidential funds ay nagamit di umano ng DOE at naubos agad matapos ang ilang araw. Nang tanungin ng mga mambabatas kung saan napunta ang confidential funds, hindi na ito sumagot. Bigla na lamang nag-walkout ang Vice Presidente. Naging matinding usapan ito dahil sa pagkakawala di umano 125 milyong piso sa loob lamang ng 11 araw. Ito'y naging hudyat para tanungin ang anak ng dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan ginamit ang mga ito. Tanong na labis ikinasama ng loob ng Vice Presidente. Sa kabilang banda naman, hindi maiiwasan ang haka-haka ng mga political scientists na ito raw ay isang paghanda sa 2028 presidential elections kung saan iniimprenta na nga ang blue map ng maagang paghahanda ni Vice President Sara sa naturang paparating na presidential elections. Bagamat ang issue ay lumabas na haka-haka at hindi kumpleto ang naging investigasyon ng Senate Committee, ito ay natapos nang biglang umatras ang Vice Presidente sa kanyang additional request na 650 million pesos na confidential funds. Dahil rito, nagsalita ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang confidential funds controversy ay tapos na at hindi na kailangang pag-usapan pa. Ito'y hudyat para tapusin na ng Senado ang budget hearing ng nasabing mga departamento. Kaya lang, ang bumabagabag sa damdamin ng Vice Presidente ay nagkaroon daw ng political power play o larong politika kung saan ang presidente mismo ang nangunang gumalaw at bumusisi sa hinihinging confidential funds. At nang hindi napagbigyan ng kaalyado ng Pangulo sa Kongreso, ito'y naging hudyat umano na umalis ang Vice Presidente sa kanilang partidong tinakbuhan noong 2022 presidential election. Ito na ang pinakamalaking senyales ng kanilang paghihiwalay ng landas. Ito ang tunay na hiwalayang unang nagpainig sa bayan bago pa man ang hiwalayang Katniel, ang apparent political split ni na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. At lalo pa ngang lumalim ang sugat at lumawak ang hidwaan ng kanilang hindi pagkakaunawaan nang sinabi ng Pangulo na ang administrasyon ay bukas sa pag-aaral kung paano makiki-operate sa International Criminal Court. Ito ang International Human Rights Court na nag-iimbestiga ngayon sa dating Pangulong Rodrigo Duterte ukol sa kanyang kampanya sa drug war. Ito na siguro ang pinakamalaking senyales ng kanilang pag-iibang landas sa ngayon. Kung ano ang susunod na kabanata ay antabayanan sa 2024 sapagkat ayon sa mga eksperto sa politika, matagal-tagal pa ang susunod na presidential elections at marami pang pwedeng mangyari. Samantala, habang umiinit ang digmaang politika ay walang sinabi ito sa painit na digmaang pandaigdig o isang world war na malapit nang maging katotohanan sapagkat nag-umpisa na nga ang gyera na maaaring humantong sa pagkadamay ng buong mundo. Ako si Francis Riudique at para sa Balitang Pandaigdig, pakinggan natin si Jade Buhoy. Akala ng marami kasama na ang mga dalubhasa at mga historians na sa panahon ng millennials at internet ay malayong magkaroon pa tayo ng isang gyera. Ito ay sapagkat ang problema ng mundo ngayon ay nananatiling ekonomiya, climate change,
space exploration, at social media connections na nagpapaliit ng mundong ginagalawan natin. At dahil nga makabagong mundo na ang hinaharap ng ating populasyon, hindi natin inaakala na sa isang idlap lamang, maaari pang magkaroon muli ng isang world war na maaaring magdulot ng sakuna sa buong mundo. Nagsimula ang taon sa Russia-Ukraine War na nagdulot ng political unrest at economic ramification sa buong mundo. At para saan nga ba ito? Sa alitan ng dalawang bansa dahil lamang sa kumulang 50 taong hidwaan na hindi makalimutan ng mga namumuno. Ang atake na nangyari sa Ukraine ay bunga ng hidwaan pa ng Russia at Ukraine noong 2014, 1990s, 1980s at noong Cold War period pa. At kung ating susuriin, tila ang arkitekto ng lahat ng iyan ay ang presidente ng Russia na si Vladimir Putin. Isang sundalo, espiya, at maimpluwensyang leader noong panahon ni US President Ronald Reagan at Soviet Premier Mikhail Gorbachev. Ibig sabihin, ang mga gerang nangyari ay nagmula pa sa hidwang karamihan sa inyo ay hindi pa pinapanganak. At hindi ngayon, hindi pa malimot ang masakit na bahagi, kung saan nakikipagsapalaran ang mga batang sundalong walang kinalaman sa anumang dalang sama ng loob ng mga matagal nang nakaupong leader ng Russia. Kung iisipin, ilang milyong mga batang sundalo ang nasawi na dahil sa sama ng loob na hindi malimutan ng isang tao, dahil sa kapangyarihan at dahil lamang wala nang napag-isipang gawin na ikagaganda ng mundo. May katapusan pa ba ang mga ganitong klaseng leader? Sa kabilang dako ng mundo, ang pagdadala ng sama ng loob na ito na hindi makakalimutan ng mga overage at overstaying leaders ng mga bansang ito, ang siya rin namang naging hudyat para magkaroon muli ng gera sa Israel laban sa Hamas Palestinians na kung susumahin ay mahigit 100 taon nang hindi pagkakasundo ang nangyari sa dalawang bansa. Ang epekto, ilang milyong mga batang sundalo at sibilyang Israelitas at Palestinians ang nasawi sa sagupaan na inumpisahan pa ng kanilang mga ninuno. Kung ating babalikan, lahat ng gerang nangyari ngayon ay bunga ng hidwaan ng kanilang mga lider ng mahigit ilang dekada na ang nakalipas. At ang mga bagong henerasyon naman ang nagpapatuloy at nalalagas sa bangayan, kung saan wala naman silang kinalaman. Ito na siguro ang hudyat sa ating mga kabataan na makilahok sa makabuluhang politika at pamamaraan upang tayo naman ang magkaroon ng boses sa bagong mundong ating sinisilayan. Ika nga, makialam na. At yan ang dalang balita ng ating susunod na tagapag-ulat, Princess Castro, para sa balitang BSKE na naganap kamakailan lamang. May nagbago nga ba? O mga bago nga, ngunit nang mistulang nananatili pa rin sa nakaraang katiwalian. Gaya ng mga nangyari sa mga nakalipas na eleksyon sa Pilipinas, na bago lamang ang mamukha ng mga umupo ngunit kadalasan wala namang pagbabago sa sistema. Patunay na rito ang halo-halong mainit, makulay, masaya at magulong barangay at sangguniang kabataan elections nitong nakaraang Oktubre. Pagkatapos ng ilang beses na postponement, mahigit 5 taong extension at pagdaan ng pandemya, natuloy na rin sa wakas ang pinakahihintay na eleksyon ng mga kabarangay, ang barangay election. Ang kinalabasan, higit sa 1,500,000 kandidato ang nakilahok upang mapunan ang posisyon ng punong barangay, 7 kagawad, sangguniang chairman at 7 SK kagawad sa 42,047 barangay sa bansa. Tila yata naging excited masyado ang mga kandidato sapagkat simula noong 2013 na-postpone ang barangay election ng 2 beses. At muntik pang na-postpone muli ngayong 2023 kung hindi lang nagdesisyon ng Korte Suprema na unconstitutional daw ang unang pahayag ng Kongreso na ikansela ang eleksyon ng 2 beses. At dahil dito, dinagsa ang Commission on Elections o COMELEC ng napakaraming kandidato noong filing ng Certificate of Candidacy noong buwan ng Agosto. Ang issue, ano nga ba ang nagawa ni Kagawad at ni Kapitan noong may lockdown at nasa pandemya pa ang taong bayan? May nagawa nga ba? Nakapagbigay ng ayuda o nalampasan ba ang ilan sa mga higit na nangangailangan sa paghatid ng pagkain at tulong pinansyal?
Na pinagkasunduan ng ating mga kabarangay para magkaroon ng malinaw na pagdesisyon at pagpili ng tamang kandidato at subisbisyo publiko sa kani-kanilang barangay. Sinabayan naman ito ng COMELEC ng pagkakataon, naging istrikto sa pagpapatawid ng eleksyon sa Pilipinas. Nagulat ang karamihan ng ipinagbawal ng COMELEC ang anumang bagay na may halaga sa panahon ng halalan, gaya na lamang ng pagbibigay ng t-shirts, bowlers, ballpens, stickers, pamaypay, pagkain, inumin, at ito pa na ikinukonsiderang isa umanong vote-buying scheme. Hindi lang yon, naging istrikto rin ang COMELEC sa pagsasagawa ng kampanya. Kabilang narito ang mga ipinagbabawal na gawain tulad ng pagbabawal na magkaroon ng mga tarpaulins habang wala pa sa campaign period. Bawal din ang anumang social media post at pag-ikot-ikot o pagbabahay-bahay habang hindi pa panahon ng itinakdang 10 araw na campaign period o kampanyahan. Mga alituntuning labis na ikinagulo ng kampanya. Ngunit marami pa rin ang hindi sumunod. Ang resulta, marami ang nakasuhan ng disqualification cases. Marami rin ang nagsumbong na mga kandidato laban sa kapwa-kandidato. At ngayon nga, marami ang nadiskwalipika bagamat nanalo sila sa eleksyon. Maraming kandidato ang ngayon nababahala sa ganitong estilo ng COMELEC. Pero ang sabi nga ng taong bayan, tama lang yan. Dapat hindi nadaanin sa pagbili ng materyales, paramihan ng tarpaulins at bigayan ng pera kapalit ang boto para manalo bilang kandidato. Karoon nga ba ng totoong pagbabago nitong nakaraang BSKE 2023? Ang opinyon ng napakarami at nakakaalam sa barangay election. Sa isang banda, maraming napalitan na matatagal na sa pwesto bilang kapitan. Marami ring mga kagawad na naiulat na walang ginagawa ang napatalsik na, habang maraming mga independent naman ang nanalo. Halos kalahati sa 42,047 mga barangay ay nabago na ang mga opisyales. At yan ay isang sinyales na nais na ng taong bayan na magandang pamamalakad sa kanilang barangay. Kung ating susuriin, isa dapat sa pinaka-importanteng botohan ng barangay election sapagkat anumang gawin ng mga nakaupo rito o hindi nila paggalaw ay direktang nakakaapekto sa taong bayan. Ngunit sa kabila ng agaw-pansing pagiging istrikto sa mga kandidato, pag-usbong ng mga baguhang mga nanalo at ang pangamba ng karamihan na wala ng pera-pera tuwing barangay election, mas lalo namang lumaganap ang vote buying at vote selling. Kahit ano pa ang gawin, umiral sa tao ang pagbenta ng boto at pinairal ng maraming kandidato ang pagbili nito. Ang pinakamasakit, walang nagawa umano ang COMELEC ukol dito. Ang nangyari lamang ika nga ay new faces, old tactics. Bagong muka, lumang sistema. At doon na nagtapos ang pinakahihintay na eleksyon ngayong taon. At yan ang ulat na hindi natin kailangan ikaila, hindi natin kailangan itago at lalong-lalo na, hindi natin kailangan ikatakot isiwalat. Kaya lamang sa pagdala natin ng responsibilidad na isiwalat ang katotohanan, hindi naging maganda ang taon para sa media practitioners at networks ngayong taong 2023. Bakit? Ating pakinggan si Daniza Lopez. Sa paghahanap ng katotohanan, hindi naging maganda ang taong 2023 para sa ating mga kapatid sa serbisyo. Tingnan na muna natin ang nangyari sa Rappler noong 2022 na nag-spill over o nagsiwalat ng kanyang pagkabagsak sa grasya ng mga makapangyarihan. Kahit na ang pinakapitagang journalist na si Maria Ressa ay hindi nakakuha ng simpatya sa sarili niyang bayan noong siya'y nakulong at pinawalang sala ng Korte Suprema ng anumang pagkakamali. Kahit nga itong 2023 ay hinirang si Maria Ressa ng Nobel Peace Prize for Journalism, the world's highest award-giving body for excellence. Tila wala yatang Pilipino ang natuwa at naging proud dito. Tahimik lamang ang lahat. Sapagkat mahirap mawala sa good graces ng gobyerno, mahirap mawala sa grasya kung masakta ng amor propyo ng mga nakaupo. Pero ang trabaho ng media ay hindi para kumuha ng simpatya, swerte o anumang kapalit. At yan na mismo ang naging problema gaya na nangyari sa Rappler, ABS-CBN at ngayon ang SMNI.
Masakit nating natututunan na ang paghahanap ng katotohanan ay walang sinabi sa galit ng may kapangyarihan. Dalawa sa SMNI host at reporter ay nasampahan ng contempt order at sila'y nabihag pansamantala sa Kongreso dahil sa isang false report na mismong sila ang umami na isang pagkakamali. Pero ang masakit sa mga nangyaring ito ay ganun-ganun na lamang ang pagpapakita ng mga kapangyarihan mula sa mga kongresistang nagsampa ng contempt orders laban sa dalawang host ng nasabing media outlet. Nagkaroon ito ng epekto sa maraming mamamahayag sa bansa dahil hindi na pala maaaring magkamali, hindi na pala maaaring sumagot at lalong hindi na maaaring kalabanin ang isang bagay na sa tingin ng manunulat ay lihis sa interes ng bayan. Ang Kongreso nagpakita ng kapangyarihan at dahil sa mga nangyari noon sa ABS-CBN na Trappler, naging tinik na ito sa puso ng mga manunulat sa iba't ibang network. At ngayon nga usap-usapin sa Kongreso na tanggalin na ang prangkisa o license to operate ang nasabing media outlet dahil ito raw ay lumabag sa basic tenets ng journalism, ang hindi pagsabi ng totoo. Pero kailan pa naging oversight ang Kongreso? On a matter of public interest, ang taong bayan pa rin ang huling tagahusga ng kamalian o katotohanan. At sa bar of public opinion, tila yata mali at hindi makatarungan ang ginagawa ng gobyerno sa ating media networks. Ang masakit nga lang ay walang magawa ang taong bayan. At sa pagsapit ng 2024, abangan natin ang mga susunod na kabanata. Kami sa One Media Network ay hindi kailanman titigil sa pagbunyag ng napapanahong balita at sa pagsisiwalat ng katotohanan para sa ikauunlad ng bayan. Sa ngalan ni Francis Rio Dique, Jade Buhoy at Princess Castro, ito si Daniza Lopez na bumabati sa inyo ng isang manigong bagong taon. Patuloy kaming magsisilbi ng tapat sa tao at sa Panginoon sapagkat kami ang boses ng pagbabago at ito ang News Force.